Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jofel. Taong 1995. Sitio Barasan. Ang pangunahing hanap buhay ng pamilya ni Jofel ay pangunguha ng buhangin sa ilog. Sa tatlong magkakapatid, tanging siya lamang ang nagpatuloy ng gawain mula noong pumanaw ang ama. Alam niyang delikado at mahirap ang ganitong trabaho. Ngunit dahil sa respeto at pagmamahal sa ama, ipinagpatuloy niya ito kahit maayos naman ang pamumuhay. Madalas inaabot si Jofel ng mahabang oras sa pagsusuyod ng ilog. Makuha lamang ang tamang pino ng buhangin. Depende sa kung anong klase ang pinapakuha sa kanya. Ang aga mo namang aalis, anak. Hindi ba sa susunod pa na linggo ang order ni Mr. Santos? Nawiwili ka na yata dyan sa ginagawa mo. Magpahinga ka naman. Kaya nga kumuha tayo ng katiwala para hindi lang puro ikaw ang sumusuyod ng ilog. Wika ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Jonah. Oo nga, Jofel. Tama naman si nanay. Bakit hindi mo turuan ng mga kasama mo dyan? Sa tagal nila sa atin, hindi pa ba nila kabisado yung kinukuha nila? Saka bunso, tignan mo nga yung sarili mo. Mukhang mas matanda ka pa sa amin ni Kuya Jerome. Naku, pasalamat ka at wala dito. Nakapagtapos ka naman. Bakit hindi mo gamitin kaysa nagtsatsaga ka dyan? Wika ng kuya na tawagin na lang natin sa pangalang Jason. Nay, kuya, ito po ang gusto ko Saka masaya po ako sa ginagawa ko. Ayaw ko lang bitawan itong negosyo na nagtaguyod sa atin ng ilang taon. Saka sayang naman po yung dami ng parokyano ng pwesto natin. Pinaghirapan to ni tatay na marating Kaya bilang ganti ko, iniingatan ko ito hanggat kaya ko. Tugon ni Jofel. Kahit na anak, napakadelikado ng panahon ngayon. Alam mo ba ang balita noong nakaraang linggo? May nalunod daw sa paninisid. Ang sabi-sabi, hindi talaga yun nalunod. Ang sabi ng mga tao, labasan niyang ilog na yan ng kung ano-anong halimaw. Nag-aalala lang kami, anak. Saka papasok ang buwan ng Hunyo. Alam mong hindi tumatanggap ng pa-order ng buhangin ng ama mo sa buwan na yan. Dahil papasok na ang kapestahan de San Juan. Anak, halos taon-taon nang may nalulunod sa ilog na yon. Dagdag pa ni Nanay Jonah. Napabuntong hininga na lamang ang binata habang nakikinig sa paalala ng pamilya. Naiisip niyang sa tagal na ginagawa ang paninisid. Ngayon pa ba siya matatakot sa mga haka-haka? Ilang taon na din siyang humahawak ng negosyo at hindi sumusunod sa mga nakagawian ng ama. Dala ang pangkayod, maging ang mga gamit para sa pangunguha ng buhangin. Sinama niya ang dalawa sa katiwala na tawagin na lang natin sa pangalang Miko at Gabo. Merong 4 na nakahilerang balsa na pwede nilang gamitin para paglagyan ng buhangin. Iba-iba ang laki. Depende kung saan nila gustong sumakay. Umaga ng mga oras na yon, papasikat pa lamang ang araw. Pumailog na sila dahil may oras ang pagtaas at pagbaba ng tubig. Kabisado na nila ang mga lugar kung saan naiipon ang mga pinong buhangin dahil sa agos ng tubig. Halos kalahating oras pa ng pagsasagwan bago narating ang lugar na sinusuyudan. Kaunting description lamang sa lugar. Habang pababa ng pababa ang tubig, unti-unting kumikitid ang espasyo para sa bangka. Nahati sa gitna ang lugar. Mataas ang lupa sa gitnang bahagi ng ilog. Samantalang mababa naman ang magkabilaan.
tsaka lamang ito papantay pag tumaas muli ang tubig sa ilog. Miko, ikaw na muna ang sa taas ng balsa. Salitan tayong tatlo. Di kasi pwedeng sabay-sabay tayo eh. Walang tagakapit sa kawayan. Wika ni Jofel. Paano kung itali na lang natin? Ayun oh, may malapit na puno ng bakaw. Mahaba naman tong panali. Saka ayaw ko pong naghihintay lang sa inyo. Mas mapapabilis pag tatlo tayong sisisid eh. Tugon ni Miko. Oo nga naman Manong. Hahamunin ko tong si Miko kung sino mas mabilis sumuyod ng graba eh. Sige na Miko, paunahan tayo sa pagpuno ng balsa. Dito ako sa kabilang dulo ha, at diyan ka naman sa kabila. Mamaya na natin takalin. Manong, hindi ba tayo kakarga ng graba? Nararamdaman ko sa pako. Hindi pino ang buhangin dito eh. Dagdag ni Gabo. O sige lang, ikarga nyo na lang kung ano mahahakot nyo. Ibabahagi na lang natin pagdating sa pwesto mamaya. Masasala din naman natin yan eh. Tugon ni Jofel. Hindi basta matutukoy kung saan ang mababaw o malalim na lugar. Kaya kailangan ng taong eksperto sa pagsisid. Dahil sa palagiang pagsuyod ng buhangin, may ibang parte ng ilog na nagkakaroon na ng kantil o yung biglaang paglalim. Meron namang labas ang lupa sa gitna at yung bawat gilid ay lagpas tao ang lalim. 3 oras ang lumipas at natapos na nila ang ginagawa. Halos mapuno ang balsa. Medyo may kalayuan ang pagdadalhan kaya medyo mahirap. Para sa kanilang sakyan pa ang balsa lalo pat halos kalahating dangkal na lamang ang pagitan nito sa tubig. Minabuti nilang itulak na lang at languyin ang kahabaan ng ilog. Napakatahimik ng lugar. Mga huni lamang ng ibon ang maririnig. Bago ang bagsakan ng buhangin, meron muna silang madadaanang lugar. Kung hindi ka sanay ay siguradong matatakot o mangingilabot ka. Umikot sila ng ruta. Hindi makadaan ang balsa sa kaninang dinaanan dahil sobrang babaw ng tubig. Maghihintay pa ulit ng ilang oras para tumaas at makalusot. Kaya minabuti nilang umikot. Palagian naman nilang ginagawa ito sa tuwing ganon ang sitwasyon. Magmadali na tayo. Sana pala, doon tayo umikot sa kabila pa eh. Nako, mukhang hindi pa din kasya ang balsa dito ah. Malayo na din para bumalik. Sobrang babaw pa kaya hindi madali ang pag-usad natin lalo pat. Natigil si Jofel sa pagsasalita. Nang tila may kamay na nakakapit sa balsa. Kakaiba ito sa kamay ng normal na tao. Tinignan niya at binilang ang nakahawak. Nagtataka siya kung bakit may pangpito. Kinusot niya ang mga mata at napaisip na baka guni-guni lang. Kahit mahirap, pinagtulungan nilang iusad ang balsa. Hindi siya nagpapahalata sa mga kasama na merong kakaiba. Bagaman natatakot, pinili niyang kumalma. Kinakausap ni Jofel ang mga kasama upang malibang at hindi makita ang kakaibang kamay na nakakapit sa balsa. Sa unang pagkakataon sa buong buhay na paninisid ng buhangin, ngayon pa lamang niya naramdaman ang takot lalo pat mahirap ilusot ang balsang nasakyan nila dahil sa laki at lapad nito. Manong, anong gagawin natin? Di tayo makakausad dyan eh. Maghihintay talaga tayo ng pagtaas ng tubig. Wika ni Miko. Ganun din naman kung babalik tayo. Maabutan na din tayo Miko eh. Patanghali na. Tignan mo tumiikot na ang daloy ng tubig papasok doon. Sandali lang yan. Makakadaan na din tayo. Manong, itabi na lang muna natin. Tugon ni Gabo. O siya sige ha. Pero
Huwag nating hintayin lumalim ng husto at mapapagod din tayo sa paglangoy. Medyo mahaba pa bago ang daungan eh. Wika ni Jafel. Minuto lang ang nakalipas. Unti-unti nang tumataas ang tubig. Para mas mabilis na maitulak ang balsa, pinaahon nila si Miko at silang dalawa ni Gabo ang tumutulak sa tubig, habang si Miko naman ang taga-alalay. Noong una ay naging maayos naman ang ginagawa nila, kagaya ng nakasanayan. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Hindi pa kalaliman ang tubig. Halos lampas balikat pa lamang na mga tagatulak. Biglang may humawak sa paa ni Jafel. Sa lakas ng pagkakahila ng kung anong nilalang, halos tumaob ang balasang mahigpit niyang hinahawakan. Nayawa na. Gabo, dalian mo tumahon ka rin. Delikado. Bilis. Miko, ibigay mo ang kawayan kay Gabo. Tignan mo kung maaaninag mula dyan sa gilid yung mahawak sa paa ko. Wika ni Jafel. Manong, ayos ka lang ba? Wala naman akong maaninag eh. Masyado na pong maputik. Na paano ka po ba? Tanong ni Gabo. Saka ko na ipapaliwanag. Madali kayong dalawa. Malapit na tayo. Tugon ni Jafel. Habang iniinda ang nakatusok sa paa, nananalangin na sana ay hindi sila mapahamak. Tahimik niyang hiningi sa ama ang proteksyon. Halos minuto lamang ang nakalipas nang maramdaman niya ang pagkalas ng kung anong pagkakahawak sa paa niya. Habol hiningang umahon ito sa tubig. Habang ang dalawa ay inaayos ang tali sa pagdadaungan. Nagulat ang mga katiwala nang makita na may butas ang pantalo ng amo. Tinignan nila ito mula ulo hanggang paa. Nagtataka sila kung saan galing ang natamo nitong mga kalmot na mababakas pa sa suot ni Jafel. Manong, ayos ka lang ba? Bakit hindi mo sinabi na may nangyari sa'yo kanina? Diyos ko, Gabo, mamaya na tayo magtakal. Alalayan na muna natin si Manong pauwi. Balikan na lang natin yan mamaya. Wika ni Miko. Sige. Kaya mo ba bang maglakad, amo? Manong, ano po bang nararamdaman niyo? Manong! Manong! Dagdag ni Gabo. Hanggang sa nandilim na ang paningin ni Jafel at tuluyang nawala ng malay. Nataranta ang dalawa at pinagtulungang buhatin ang amo. Hindi namang kalayuan ang bahay sa lugar. Sumisigaw na ang dalawa ng tulong at kagad namang nilabas ng ina si Jafel. Diyos ko anak, Miko, anong nangyari sa manong nyo? Bakit? Anak, Jafel. Wika ng ina habang umiiyak. Habang inaayos ang kwartong paglalapagan sa anak, wala pa rin itong malay ngunit sobrang init ng katawan. Pinalabas muna ng ina ang mga katiwala dahil bibihisan niya ang anak. Napasigaw ito sa gulat nang makita na puno ng pasa at kalmot ang katawan nito, lalo na sa binti. Tinawagan niya muna si Jason para may makatulong sa pag-ayos sa anak dahil dadalhin na nila ito sa ospital. Kinakabahan ito ng mga sandaling yon na baka may kung anong ginawa ang mga kasama sa anak. Umiiyak ito habang kausap ang isang anak sa telepono. Ilang minuto ang lumipas at dumating na ang kapatid. Inalam ni Jason ang lagay nito. Kinausap ang ina na hindi nila dadalhin sa ospital si Jafel. Nay, mukhang albularyo ang kailangan natin eh. Hindi basta makukuha yan sa bugbog. Yung ganyang mga pasa, lalo na yung mga kalmot. Ito na nga bang sinasabi natin kanina sa kanya eh. Sige na ma, mag-ayos ka na, tayo ang pupunta kay Mang Rubik. Hindi na natin ito papalipasin. Baka mas lalong lumala ang pinsala sa katawan niya eh. Nay,
Magmadali ka na po. Wika ni Jason. Habang nag-aayos ang ina, nagpatulong naman ito sa mga katiwala na buhatin si Jofel papasok ng sasakyan. Habang isinasakay, bigla itong nagising at napabalikwas kung bakit umiyak ang ina at natataranta ang paligid. Napaupo siya at hinawakan ang kumikirot na noo. Napatitig pa ang lahat sa kanya na para bang walang nangyari. Maging ang inang pasakay ng sasakyan ay nagtataka. Anak, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Jason anak, sandali lang. Huwag mo munang paandarin ng sasakyan. Wika ni Nanay Jonah. Natural lang naman Nay. Ayos lang po ko. Paano po pala ako nakauwi kanina lang. Nagpahinga lang ako sa gilid ng ilog Napagod po ako sa kabinuhat ako ng dalaw. Naku naman, pati tuloy kayo, nag-alala pa. Wika ni Jofel. Oo nga Jofel, pati ako nataranta sa sitwasyon mo kanina. Bakit ang dami mong pasa at kalmot? Ano bang nangyari? Tara na, ipapakonsulta ka na lang namin kay Mang Rubik. Kung baka na paano ka Tugon ni Jason. Mamaya ko na po ikukwento. Naitama nga po kayo. Meron ngang nangunguha ng buhay pero hindi lahat. Sige na kuya, umalis na po tayo. Wika ni Jofel. Tahimik ang pamilya habang binabaybay ang daan papunta sa bahay ng manggagamot. Halos 15 minuto lang ang tinakbo ng sasakyan nang narating nila ang bahay ng albularyo. Magandang hapon sa inyong tatlo. Nako, may kasama kayong muntika makuha ang kaluluwa. Hali kayo. Pumasok kayo at nagagalak akong makita kayo. Wika ng albularyo. Habang nakatitig kay Jofel, hinawakan nito ang pulso ng binata. Maging ang mga kalmot at pasa. Sinuri niya ito at sinabing nakipaglaro ang nilalang ng paunahan. Matagal mo na silang kasama sa hanap buhay, Jofel. Sa ilang taon batid nila ang ginagawa mo. Malilikot ang mga nilalang na yon. Pero katulad ng mga tao, merong mabuti at meron ding masama. Sila ang tagapangalaga ng katubigan. Wika ni Mang Rubik. Dagdag pa ng matanda. Maaring nakakatulong sila sa pagbabantay ng ilog. Ngunit ang hindi lang maganda, mapaglaro ang mga ito. Lalo na kung mahahawakan ka nito gamit ang malasangang mga galamay. Nagdudulot ito ng matinding pinsala sa katawan ng mga tao. Sinabi ni Mang Rubik na mapalad ang binata dahil simpleng mga gasgas at pasa lamang ang natamo. Hindi nakuha ang kanyang kaluluwa. Sa ngayon, iho, bibigyan na lamang kita ng pangontra para hindi ka na magambala ng mga nilalang na yon. Maaaring nakaligtas ka ngayon, pero hindi natin alam kung kailan o kung sino ang kukuhanan nila ng kaluluwa. Wika ni Mang Rubik. Sabay abot ng isang kwintas sa binata. Hanggang sa natapos ang gamutan bago pa tuluyang lumubog ang araw. Naging maayos naman ang pag-uwi ng mag-ina. Dito mas naging bukas ang isipan ni Jofel. Marami pang mga nilalang na nasa ilalim ng ilog. Kaya dapat lalo siyang maging maingat. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Burong. Taong 2001. Probinsya ng Dumaguete. Naranasan mo na bang tumulong sa iyong kapwa? Paano kung ang taong niligtas mo mula sa kapahamakan
at tinulungan para makabangon muli. Ang siyang sisira sa masaya mong buhay. Ano ang kaya mong gawin at handang isakripisyo? Maituwid lamang ang mali mong desisyon. Sa probinsya ng Dumaguete, naninirahan ang pamilya ni Borong. Nag-iisang anak lamang ito ng mga magulang na si Hana at Jeff. Binusog ng pagmamahal at pag-aaruga ng mag-asawa ang anak. Anak, palagi mong tatandaan na ang pagtulong sa kapwa, isang kagalakan para sa lahat. Wika ni Tatay Jeff. Tama ang sinabi ng tatay mo, anak. Maging matulungin at mapagbigay ka sa iyong kapwa dahil pinagpapala ng Diyos sa mga taong mapagkumbaba. Dagdag pa ni Nanay Hana. Matamis namang ngumiti si Borong na mga oras na yun. 10 taong gulang pa lamang. Lumaki ang batang busog sa pangaral at leksyon galing sa mga magulang. Tinuruan siya ng mga ito na maging mabuti kahit kanino. Kaya naman nang magbinata si Borong, palagi itong tumutulong sa mga nangangailangan. Minsan pa'y habang papunta sa paaralan, may nakita itong isang babaeng buntis na nakaupo sa isang sulok. Kagad yung nilapitan ng binata dahil napansin niya na tila nahihirapan ito. Ayos lang po ba kayo, Ate Cynthia? Kailangan mo po ba ng tulong? Mukha kasing nahihirapan ka kaya nilapitan po kita. Tanong ni Borong. Nakilala niya ito bilang si Cynthia na anak ng kapitan. Borong, naku, mabuti naman at nilapitan mo ko. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Manganganak na yata ako. Tugon ni Cynthia. Kaagad namang tumawag ng tulong si Borong at dinala ito sa ospital. Nang masigurado ng binatang inaasikaso na si Cynthia, kaagad itong umalis at tinawag ang mga magulang ng buntis. Laking pasalamat ng mga ito dahil tinulungan ni Borong si Cynthia. Naligtas namang nakapanganak. Binigyan ng kapitan ng pabuya si Borong sa pagiging matulungin. Kaya naman nakilala ang binata sa lugar. Tinaguri ang takbuhan ng nangangailangan si Borong. Masaya naman ang mga magulang ng binata dahil napalaki nila ito ng maayos at matulungin sa kapwa. Ganun pa man, maraming mga tao ang umaabuso sa kabutihan ni Borong. Kahit hindi naman sila nangangailangan, lumalapit pa rin ang mga ito sa binata. Kadalasang humihingi pa ng pera na hindi naman matanggihan ni Borong. Kaya naman para bang napaisip na ang mag-asawa dahil hindi na makatarungan pa ang ginagawa ng ibang tao sa anak na halos wala nang natira sa kanya dahil sa pagtulong sa mga kapwa na hindi naman talaga nangangailangan. Isang araw, kinausap ni Nanay Hana at Tatay Jeff ang kanilang anak at pinagsabihan. Anak, alam kong tinuruan ka namin ng tatay mo na maging matulungin sa kapwa. Pero wag mo namang sanang hayaan na abusuhin ka ng ibang tao. Wika ni Nanay Hana. Natahimik naman si Borong sa sinabi ng ina. Pero Nay, tumutulong lang naman po ako sa mga nangangailangan na. Paano po ba ako inaabuso? Tanong ni Borong. Anak, nakikita namin ng iyong ina ang kabutihan sa iyong puso. Pero ayaw naming inaabuso ka ng ibang tao. Hindi naman lahat ng iyong tinutulungan totoong nangangailangan eh. Marunong ka dapat pumili at kumilala ng mga taong kailangan ng iyong tulong. Dagdag ni Tatay Jeff. Ganun po ba? Hindi ko po kasi nakikita yung kaibahan. Para sa akin, kapag nahihirapan po sila, kailangan ko silang tulungan. Tugon ni Borong. Sa panahon ngayon, anak, marami na ang nagpapanggap makapanlamang lamang ng kapwa nila.
Huling wika ni Nanay Hana. Napatango na lamang si Borong sa sinabi ng mga magulang. Matapos ang araw na yon, naging maingat na sa pagtulong si Borong at palaging nakagabay sa kanya ang mga magulang. Kalaunan, tinigilan naman ng mga taong mapanlamang si Borong dahil nakita nilang natuto na ito. Sa paglipas ng panahon, tumuntong na sa kolehiyo si Borong at sa kalagitnaan ng taon, nagkaroon ng programa ang paaralan. Layunin ng programang makatulong sa mga lugar na nasa lanta ng bagyo at mga pamilyang kapuspalad. Kaagad namang prinisinta ni Borong ang sarili. Pinayagan naman ito ng mga magulang. Naku, salamat po dahil pinayagan niyo ako. Huwag po kayong mag-alala. Tatawag din naman po ako kaagad sa inyo kapag nakarating na kami doon sa pupuntahang lugar eh. Wika ni Borong. May tiwala naman kami sa iyo, anak. Basta mag-iingat ka doon, ha? Yung palagi naming bilin sa iyo, huwag mong kakalimutan. Tugon ng ina. Tumango naman si Borong at nangako sa mga magulang na hindi niya kakalimutan ang mga bilin ng mga ito sa kanya. Matapos ang araw na yon, kagad na sumama si Borong kasama ang mga kamag-aral na nagpresenta rin sa nasabing programa. Medyo may kalayuan ang pupuntahang lugar nila Borong. Liblib pa roon. Walang gaanong kuryente at mahina ang signal. Kaya naman nang makarating sa bayan ng mga ito, kagad tinawagan ng binata ang mga magulang. Sinabi nitong nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Nakahinga naman ng maluwag ang magulang ni Borong dahil ligtas na nakarating ang kanilang anak. Kagad sinabihan sila Borong ng kanilang mga guro. Ihanda na ang sarili. Mataas ang lugar na pupuntahan. Masyadong makapal ang kakahuyan. Kaya pinagbaon na rin ng maraming tubig sila Borong na kagad namang sinunod ng mga ito. Labis ang naramdamang saya nila Borong. Dahil sa wakas, nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Hanggang sa nakita nila ang kalagayan ng mga tao doon. Talaga namang nangangailangan ng tulong. Nagsimula din si Borong na mamigay ng tulong sa mga tao. Gayunpaman, dahil malawak ang lugar na yon, marami ang mga taong naninirahan at kinailangang manatili ng mga ito sa lugar na yon. Lalo pat hindi pa sila tapos sa kanilang pamimigay ng tulong. Hindi naman nakatawag si Borong sa mga magulang dahil walang signal sa lugar. Kaya naman iniisip ng binata na siguradong nag-aalala na ang mga magulang. Nagtanong-tanong ang binata sa mga nakatira kung saan maaaring may signal na parte sa lugar. Itinuro naman sa kanya kung saan banda. Sinamahan pa ang binata ng isa sa mga taga roon upang masiguradong ligtas si Borong at hindi mapapahamak. Hanggang sa nagawang matawagan ng binata ang mga magulang. Napaalam niya sa mga itong ligtas siya ngunit kagad rin namang naputol ang tawag dahil muli na namang nawala ng signal. Gayunpaman alam ni Borong na sigurado ang mga magulang na nasa maayos siyang kalagayan. Kaya naman alam niyang hindi na mag-aalala ang mga ito. Labis na nagpapasalamat si Borong sa taong tumulong sa kanya at sumama. Matapos ang araw na yon, nang sumapit ang umaga kagad nagpatuloy ang mga ito sa pagbibigay ng tulong sa mga tao. Natuwa ang mga taga roon dahil sa wakas, meron silang makakain dahil sa bigay ng mga ito. Gayunpaman inabot na ng hapon sila Borong ngunit hindi pa rin sila tapos sa pamimigay sa lugar. Kaya naman napagpasyahan ng mga kasamahan itong ipagpabukas na lamang. Gayunpaman, wala silang tutuluyan sa lugar na yon. Kaya naisipan ng mga ito na bumalik na muna sa bayan at ipagpatuloy na lamang kinabukasan. Ilang araw na natili sila Borong sa lugar na yon. At ang huling pinuntahan nila ay napakaliblib na lugar at madamo.
Inabot na ng gabi ang mga ito sa huli nilang pinuntahan. Nagpasya na doon na lamang magpalipas ng gabi. Kanya-kanya ng higa ang mga ito at nagpahinga na. Sa kalagitnaan ng pagtulog ni Borong, nakaramdam ito ng tawag ng kalikasan. Kaya naman kagad itong lumabas sa kanyang tinutulugan at naganap ng maaaring pagbawasan. Laking pasasalamat ni Borong dahil may gising pa ng mga oras na yon. Itinuro sa kanya kung saan ang banyo. Ngunit may kalayuan yon sa kanilang tinutuluyan at katabi ang isang gubat. Ilang sandali pa ang lumipas. Natapos din ang binata at nagpunta na sa kanilang tinutuluyan. Ngunit palayo pa lamang ito nang makarinig si Borong ng kaluskos mula sa masukal na parte ng gubat. Pinagmasdan yon ng binata at nakaramdam ng kaba. Kaya naman mabilis na dinampot ng binata ang kahoy sa harapan. Sino ka? Lumabas ka dyan. May hawak akong pamalo. Kaya huwag kang magtatangkang saktan ako. Wika ni Borong. Ilang sandali pa nakita ni Borong ang isang binatang duguan. Wasak ang suot na damit at nangihina. Kaagad na humingi ng tulong si Borong at narinig naman ito ng mga kasamahan. Dali-daling binuhat ng mga ito ang binatang sugatan. Dinala sa kanilang tinutuluyan. Mabuti na lamang ay may kasama ang mga ito na may alam sa medisina. Kaya namang kagad nagamot ang mga sugat na natamo ng binata. Gayunpaman, hindi sapat ang mga lunas na nilagay sa kanya. Kaya naman nagpasya ang mga ito na isama na lamang sa bayan ang binata upang magamot ng tuluyan ang mga natamo nitong sugat. Nang makarating sa bayan, kagad na tinawagan ni Borong ang mga magulang. Pinalam ang kanyang kalagayan. Nabanggit din ng binata ang tungkol sa tinulungan. Nagpasya mga itong isama na lamang ni Borong ang binata upang malunasan ang mga sugat nito sa lugar. Dahil hindi din sapat ang medisina na meron sa baryong pinuntahan. Nang makauwi sa sariling lugar, kagad na dinala sa pagamutan ang binata. Nabigyan lunas naman ang mga sugat nito. Nang magising ang binata, kagad natanong ni Borong kung ano ang nangyari dito. Nagulat naman si Borong nang marinig ang nangyari sa binata. Nagpakilala ito bilang Justine at sinambit nito na naulila na siya. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin. Siguro, kung hindi mo ako nakita baka namatay na ako. Pinagtulungan kasi ako ng madrasta ko at ng anak nito eh. Ayaw nila sa akin. Sinasabi nilang salot ako sa aming pamilya. Dahil namatay ang ama ko ng dahil sa akin. Wika ni Justine. Naawa naman si Borong sa sitwasyon ng binata. Kaya naman kinausap ang mga magulang kung maaari ba nilang kupkupin na lamang si Justine. Dahil naawa rin ang mga ito. Pumayag sila sa kagustuhan ng anak lalo na nang makita nilang ang kalagayan ng binata. Simula ng araw na yon, tumira na si Justine sa bahay nila Borong. Itinuring ng mga ito na sarili nilang kadugo ang binatang tinulungan ng kanilang anak sa gubat. Sa paglipas ng mga araw, nakita nila ang kasipagan sa binata. Tinuruan naman ni Borong si Justine kung paano magbasa at magsulat. Nakita nito kung gaano katalino ang binata. Kaya naman minungkahi niya sa mga magulang na pag-aralin ito. Nang dahil sa angking katalinuhan ni Justine, nagawa nitong maabutan si Borong sa kolehiyo. Ngunit kinatuwa yon ng binata dahil mas mapapadalas ang pagkikita nilang dalawa. Gayunpaman, dito na nagsimula ang lahat ng kababalaghang nangyari sa kanilang eskwelahan. Halos lahat ng kababaihan nawawala at hindi na natagpuan pa ang mga katawan. Marami ang nabahala at pansamantalang pinasara ang eskwelahan para sa isang investigasyon.
Ngunit kalaunan, nagbalik din dahil sa kakulangan ng ebidensya na may kinalaman ang paaralan sa pagkawala ng mga estudyante. O anak, hindi pa rin ba nare-resolba ng mga pulis ang tungkol sa pagkawala ng mga kababaihan sa eskwelahan niyo? Tanong ni Nanay Hana. Alam mo, Nay, napag-isipan nga namin na magkakaibigan na magsagawa ng sariling investigasyon eh. Nakakabahala na yung mga nangyayari. Tugon ni Borong. Kagad namang nagalit at napasigaw ng malakas si Justine na ikinagulat ng mga ito. Pwede ka namang magsalita ng mahinahon, Justin. Hindi mo kailangan sigawan si Borong. Puna ni Tatay Jeff. Napayuko naman si Justine. Naupo ito sa ikinalma ang sarili. Pasensya na ako kung napataas ang boses ko. Iniisip ko lang kasi yung kapakanan ni Borong eh. Maaari siyang mapahama kapag ginawa niya ang bagay na yon. Hayaan na lang natin ang mga pulis ang umalam sa mga nangyayari. Wika ni Justine. Pero gusto ko lang makatulong sa investigasyon para matigil na yung krimen na nangyayari sa paaralan natin. Wika ni Borong. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Paano kung mamamatay tao halimaw yung suspect? Paano mo siya lalabanan? Ikakapahamak mo lang ang gagawin mo, Borong. Pagpupumilit ni Justine. Napabuntong hininga si Borong lalo na nang sumang-ayon kay Justine ang mga magulang. Tama naman si Justine, anak. Baka mapahama ka lang sa gagawin mo. Kaya makinig ka na lang. Wika ni Nanay Hana. Wala nang nagawa pa si Borong kundi ang sundin ang mga ito sa kanilang pinayo. Kalaunan nakapagtapos din ang dalawa ng kolehiyo. Natigil na rin ang pagkawala sa kanilang eskwelahan. Ngunit sa kanilang baryo naman lumaganap ang mga pagkawala na ipinagtataka ni Borong. Isang araw, nagpaalam si Justine na aalis ito at maghahanap ng trabaho. Dito na nagkaroon ng tsansa si Borong na kausapin ang mga magulang. Nay, wala ba kayong napupuna kay Justine? O kaya naman nakikitang kakaiba sa kanya? Tanong ni Borong. Nagkatingin na naman ang mga ito sa tanong ng anak. Wala naman, anak. Bakit mo na itanong ang bagay na yan? Tugon ni Nanay Hana. Kasi Nay, napansin ko lang simula nang kinupkup natin si Justine nagsimula na yung mga kakaibang bagay na nangyayari. Una yung pagkawala ng mga kababaihan sa eskwelahan namin. Tapos nahinto yun nang nagtapos kami. Tapos ngayon naman, dito nangyari ang bagay na yun sa ating lugar. Hindi ba kayo nagtataka? Pagpapaliwanag ni Borong. Napakunot naman ang noo ng mga magulang. Bakit mo naman naisip ang bagay na yan, anak? Pinagbibintangan mo ba si Justin na siya ang dahilan ng pagkawala sa inyong eskwelahan noon at dito sa ating baryo? Tanong ni Tatay Jeff. Natahimik naman si Borong sa sinabi ng ama. Hindi naman po sa pinagbibintangan ko si Justine sa mga nangyayari. Napapaisip lang ako kung bakit simula nang dumating siya dito sa lugar na to. Nagsimula na yung mga kakaibang pangyayari na hindi naman nangyayari noong wala siya. Wika ni Borong. Natahimik ang mag-asawa sa sinabi ng anak. Dahil sa totoo lang, may punto naman ang mga kataga nito. Pero anak, baka naman kasi nagkataon lang ang bagay na yon. Hindi naman sa pagtatanggol kay Justine. Pero mukhang malabo ang nagawin niya ang bagay na yan. Lalo na't napakabait niya. Bakit mo naman naisipan ang bagay na yan? Tanong ni Nanay Hana. Natahimik naman si Borong sa sinabi ng ina. Dahil sa totoo lang,
Hindi rin niya alam kung ano ang pumapasok sa isipan para pagbintangan ng ganun si Justine. Malalim na napubuntong hininga ang binata. Hindi nito nasagot ang tanong sa kanya. Nagpaalam na lamang si Borong at nagpahinga sa silid. Hindi nito alam ang tumatakbo sa isipan, ngunit alam niya sa sarili na may maling nangyayari na hindi niya malaman kung ano nga ba yon. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang pagkawala ng mga tao sa lugar. Hindi na matagpuan ang katawan ng mga ito na ikinababahala ng marami, kaya naman naging mahigpit ang kanilang lugar. Ngunit kahit ganon, hindi nito napigilan ang paglaganap ng pagkawala ng mga tao sa lugar. Sa puso ni Borong, alam niya na kailangan niyang kumilos, kaya naman palihim itong umalis sa kanilang tahanan. Nag-imbestiga ngunit wala siyang nakuhang kahit anong ebidensya na makapagtuturo sa tunay na salarin. Nang mga oras na yon, hindi na alam ni Borong ang gagawin upang matulungan ang mga kabaryong malutas ang malaking suliranin sa lugar. Ginawa naman ito ang lahat ng kanyang makakaya upang malaman kung sino ang tunay na salarin. Ngunit sadyang magaling magtago ang taong nasa likod ng mga krimen. Hanggang sa isang gabi, nakita ni Borong na paalis ng tahanan si Justine. Dahan-dahan niya itong sinundan at laking gulat ng binata dahil tama nga ang hinala. May tinatago nga sa kanila si Justine at isa itong aswang na siyang nambibiktima sa kanilang mga kabaryo nang walang kalaban-laban. Hindi alam ni Borong ang gagawin at kung paano isisiwalat ang malaking sikreto nang itinuring niyang kaibigan at kapatid. Umuwi sa tahanan si Borong, ngunit laking gulat nito nang makitang nakatali na ang mga magulang. May busal pa ang bibig ng mga ito. Hindi makapagsalita. Akmang papakawalan na ng binata ang mga ito nang harangin siya ng isang nilalang. Makapal ang balahibo. Mahaba ang kuko at bukod sa lahat, merong maliit na pakpak sa likuran. Nakilala kagad ito ni Borong. Alam niyang si Justine yung, kaya naman dali-dali niya itong kinausap. Hoy Justine, wag mo idamay dito yung mga magulang natin. Pakawalan mo na lang sila. Magpakalayo-layo ka na lang. Hindi ko ibubunyag sa kahit sino ang sikreto mo. Basta hayaan mo lang kami at huwag sasaktan. Pakiusap ni Borong. Tumawa naman si Justine at hindi nito pinansin ang mga sinabi ng binata. Nilapitan niya lang ang mga magulang ni Borong. Tinanggal ang busal ng mga ito sa bibig. May gusto ba kayong sabihin? Sige na. Magsalita na kayo bago ko kayo patayin. Wika ni Justine. Bakit mo naman ito ginawa, Justin? Binahal ka namin at tinanggap bilang anak. Pero bakit ganito ang ibinabalik mo sa amin? Tanong ni Tatay Jeff. Anak baka mo. Ni minsan hindi niyo nga ako tinawag na anak. At isa pa, hindi rin naman bagay dahil mas matanda pa ako sa inyo. Kaya salamat sa matulungin niyong anak. Dahil nakalaya ako sa baryong yon. Wika ni Justine. Ibig sabihin lang, lahat lang yun planado mo. Ginamit mo lang kami para magkalat ng lagim dito sa aming lugar. Ganun na nga. Para maliwanagan kayo. Gawa-gawa ko lang ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Wala talaga akong pamilya. At nakatakas ako mula sa isang albularyong nagpahirap sa akin. Laking tuwa ko dahil nagawa kong makakuha ng katauhan gamit ang pagkatao ng iba. Wika ni Justine.
Hindi makapaniwala ang mag-anak sa kanilang narinig mula rito. Nagpatuloy si Justine sa paglalahad ng lahat ng plano at kung paano niya pinatay ang lahat ng nabiktima. Hindi naman pumayag si Burong na maging sila mapasama sa mga napatay ni Justine. Kaya naman nang makahanap ito ng tiyempo, kaagad niyang dinampot ang malaking paso sa gilid. Inihampas yon sa ulo ng aswang. Bahagya itong nahilo kaya naman tinanggal ni Burong ang pagkakatali sa mga magulang. Galit na galit si Justine at inatake si Burong. Kinalmot at kinagat nito sa iba't ibang parte ng katawan. Ngunit mabilis na kinuha ni Tatay Jeff ang itak. Sinaksak nito sa likuran ang nilalang. Napasigaw pa ito sa sakit at kaagad tumakas. Nanghihina na si Burong ng mga oras na yon. Ngunit patuloy siyang nagpakatatag. Mabilis namang sumaklolo ang mga kapitbahay nila Burong nang marinig ang sigaw ng mag-asawa. Dadalhin pa sana ng mga ito sa ospital si Burong. Ngunit nagpasya si Tatay Jeff na dalhin ang anak sa kakilalang albularyo. Malayo ang bahay ni Ka Erning. Kaya baka mapahamak lalo si Burong kung sa kanya pa natin dadalhin ng anak nyo. Wika ni Empoy. Isa ito sa mga sumaklolo sa pamilya. Sundin niyo ang sinabi ni Tatay. Kaya ko ba? Malayo sa bituka ang mga sugat na natamo ko. Wika ni Burong. Kagad namang tinalian ng mga ito ang mga sugat ng binata upang mapigilan ang pagdurugo ng mga yun. Upang mabilis na makarating, sumakay na ang mga ito sa isang kulong-kulong at nang makarating sa bahay ng albularyo, kaagad nitong nilunasan ang mga sugat ni Burong. Aswang ang may gawa nito, tama ba ko? Sa lalim ng sugat halatang mula yun sa kuko at pangil. Wika ni Ka Erning. Dito na isiniwalat ng pamilya na ang kinupkop na si Justine, isa palang aswang. Itinuring namin siyang tunay na pamilya. Ngunit ito ang ginawa sa amin. Ibinalik sa lahat ng kabutihang ibinigay namin sa kanya. Wika ni Tatay Jeff. Hindi lahat ng tao ibabalik ang kabutihang ibinibigay ninyo. Kaya naman pipiliin nyo lang dapat ang taong pagkakatiwalaan at papapasukin sa inyong tahanan. Maging aral sa inyo ang nangyari. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil hindi ko palalampasin ang mga nangyaring ito. Tutugisin ko ang aswang na yon na nanakit sa inyong anak. Wika ni Ka Erning. Nagpasalamat ang mag-asawa sa pagtulong sa kanila ng matanda. Mabilis namang gumaling si Burong dahil sa dalubhasang albularyong gumamot sa kanya. Nagtulungan ang mga ito upang mahanap si Justine at mapagbayad ito sa mga nagawang kasalanan sa lahat ng mga taong nabiktima at inagrabyado. Sa paglipas ng mga araw, ginawang mahanap ng mga ito ang kinaroroonan at pinagtataguan ni Justine. Gayunpaman, laking gulat ng albularyo nang makita kung sino ang tinutukoy na aswang ng pamilya. Wala ka ng takas sa amin. Walang hiya ka. Muntik mo na akong mapatay. Wika ni Burong. Yan ba ang tinutukoy niyong aswang? Siya lang naman ang pumaslang sa aking pamilya. Mabuti na lang at nahanap ka na. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na kita bubuhayin pa. Wika ni Ka Erning. Nanginginig sa takot si Justine. Dahil alam nito kung gaano kabangis at kalupit na albularyo si Ka Erning. Sinubukan pang tumakas ni Justine. Ngunit nagawa itong harangan ng mag-asawa. Wala na itong ibang pupuntahan. Walang pag-aalinlangan na hinataw na matanda sa likuran si Justine ng buntot pagi.
Kaya naman napahandusay ito sa lupa. Sinubukan pa nitong magpaawas sa pamilya ngunit kagad itong sinagot ni Tatay Jeff. Sinayang mo ang pagkakataong ibibigay namin sa'yo. Kaya naman hindi namin hahayaan pa na may mabiktima ka pa na kahit sino. Wika ni Tatay Jeff. Walang ibang nagawa si Justine kundi ang makipaglaban sa matanda. Ngunit kahit anong gawin ito ay wala siyang ubra kay Ka Emning. Sa pagpapatuloy ng paglalaban ng dalawa, nagawang itulak ni Justine ang matanda kaya naman napaupo ito sa lupa. Mabilis na tumakbo ang nilalang. Ngunit inihagis ni Burong ang isang punyal at tinamaan sa batok ang aswang. Kagad itong napahiga sa lupa. Dali-dali itong nilapitan ng albularyo at kagad tinagpas ang ulo. Labis ang takot ni Burong dahil pakiramdam niya ay nakapatay siya ng ibang tao. Ngunit ipinaliwanag na matanda na wala siyang dapat ipangamba, lalo na't salot ang napaslang. Mula noon, natuto na si Burong na hindi lahat dapat tulungan at kaawaan. Sa kasalukuyang taon, masayang naninirahan si Burong kasama ang pamilya. Patuloy niyang ibinabahagi sa mga anak ang tungkol sa mga karanasan at mga natutunan sa buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.